litro ng langis ang patuloy umanong naipupuslit sa bansa. Ang katumbas niyan, dagdag sanang 30 bilyong piso sa kaban ng bayan. Bakit nga ba hindi mapigilan ng Bureau of Customs ang oil smuggling? Yan ang special report na tinutukan ni Julio Segovia. Taong 2007, inarang ng Coast Guard ang isang barkong magdidiskarga sana ng 600,000 litro ng diesel sa Pandacan Oil Depot. Sa dokumento kasi ng barko, sa ibang bansa dapat dadali ng krudo. Matagal na ang aligasyon na nagkakaroon ng smuggling ng langis sa bansa at may mga indikasyon na nagpapatuloy ito, ayon kay Senador Ralph Recto. Nakakapagtaka na kung bakit hindi commensurate yung growth ng oil industry sa growth ng economy. Malaking component sa ekonomiya natin ay oil imports of the total imports, di ba? So, in this sector alone, nakikita natin na maraming smuggled oil talaga. Kung titingnan kasi ang Gross Domestic Product o GDP, ito ang kabuang halaga ng serbisyo at produktong nilikha sa bansa. Patuloy itong tumataas mula noong 1998. Kasabay naman ito ang paglobo rin ng populasyon. Kung mas malagong ekonomiya at mas maraming tao, hindi ba't dapat tumataas ang konsumo ng langis? Ang nakapagtataka, sa report ng oil companies na isinumite sa Department of Energy, bumaba pa ito ng 20%. Kung 377,000 barrels per day ang average oil demand noong 1998, nasa 303,000 na lang ito noong 2012. Pati ang retail demand sa mga gasolinahan, bumaba rin. Mula 143,000 barrels per day noong 1998, naging 137,000 barrels na lang noong isang taon. Ito'y kahit higit pa sa dumoble ang bilang ng mga rehistradong sasakyan noong panahong iyon. Maging ang isang malaking oil company na aking nakausap, naniniwalang malawakan ang nagaganap na oil smuggling sa bansa. Sa World Bank study nitong May 2013, lumalabas na bumababa ang inaangkat na krudo ng Pilipinas. Smuggling ang isa sa dahilang nakikita sa pag-aaral. Hindi kasi nagtutugma ang idineklarang oil importation sa Pilipinas sa numero namang galing sa bansang pinag-angkatan natin ng langis. Sabi ng Department of Energy, ang Bureau of Customs daw dapat ang tumitingin dito. Para ka makapag-discharge, marami ka nang kailangan na permit sa BOC. Tsaka babayaran nyo, definitely. Oo, nagbayad ka na ng tax. Kasi andun na yung, parang initially, ito yung estimate na import volume mo, babayaran mo na yung tax due bago ka papayagang magdiskarga. Customs din ang sinisisi ng ilang senador kung bakit hindi mahinto-hinto ang problema sa oil smuggling. All of our ports of entry are controlled by the Bureau of Customs. Isa lang naman, the buck stops with them and they cannot pass it on to anyone. Makakalusot lang yan kung yung may mata, nagbubulag-bulagan. Sigurado may collusion yan. They will not be able to get away with that kung walang collusion. Paliwanag ni Customs Commissioner Rufy Biazon, ang problema daw minsan, sadyang minamadali ng importer ang deklarasyon ng produkto. O kaya, ipinuslit ang petrolyo mula sa Freeport Zone kung saan walang ipinapato na buwis sa mga inaangkat na produkto. May areas na difficult ang enforcement. No? Although naglagay nga tayo ng mga control measures, lalong-lalo na doon sa mga dumadaan sa puerto. No? We can safely assume na yung measures na yon gumagana naman. No? Ang pinakakalaban mo lang talaga is the human factor. Kung may makipagkontsabahan. Hanggat hindi napapalitan lahat ng taga-Bureau of Customs. Ngayon, may prosesong papalitan daw. Hindi man lahat, karamihan ng opisyal. We are in a wait-and-see attitude, but it's been a month since that was announced already by the administration. Still nothing concrete has been seen. Sabi ng Customs, kailangan din daw nila ang tulong ng ibang ahensya para labanan ng oil smuggling. Yung buong Pilipinas, jurisdiction namin. No? Pero physical capability is another thing. No? Tulad nga nun na kung tumatawid sila ng dagat, out of reach namin physically. No? So doon nga kami umaasa sa tulong ng ibang ahensya. Hindi masabi ng Customs kung magkano ang nawawala sa kita ng gobyerno dahil sa oil smuggling. Pero sa kwenta ng isang oil company, posibleng umabot sa higit 30 billion pesos kada taon ang nawawala sa kaban ng bayan dahil dito. Ang bilyong-bilyong pisong nawawala sa kaban ng bayan dahil sa oil smuggling, naglalahong parang bula na kung tutusin ay pwede pa raw magamit para sa mga programa ng gobyerno na makakatulong para mas mapaunlad ang buhay ng mga naghihirap na Pilipino. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras.